Magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi Evening po. po. Magandang gabi sa lahat. Tomato evening Share po ko po sa sa inyo. lahat. Magandang Salamat gabi, po, Pastor. Pastor. Gabi po. Praise the Lord. Okay, so magandang gabi ho sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpasensyaan nyo na ho, na-late tayo kasi nga, lumikas po kami. Alam nyo naman po kami, yung amin tinitirhan yung bahay namin dito sa Malabon ay almost below sea level. So, nagmotel muna kami ngayon ni Kaisel. Dala-dala ko yung mga gamit ko sa motel mismo. Ano ba mga dala namin dito? Dala ko yung computer ko, no? Yung mga pusa, dala namin. Ano ba? Yung keyboard ko na nagbigay sa akin. Lahat, dami kong dinala rito. Ang mga gamit. Kasi kilala ko yung lugar namin eh. Alam nyo ba yung suminga lang si San Pedro ay nagkakaroon na ng baha sa amin. O, yun. Kaya by January, baka naniniwala ako na the Lord will provide na baka mag-condominium na lang kami ni Kaisel. Buwanan na namin yung bahay dun sa Malabon. Kasi masyado na kaming naabala. Hindi na kagaya kasi dati na last year, last few years, hindi naman binabaha yun eh. Yung binabaha na kami at hindi lang talaga ba at alam nyo naman yun, di ba? Lagpas tao. So, nadala na kami kaya nag-prepare na kami ngayon dahil sa balita kasi ay nasa Bicol na yung Catanduanes na yung bagyo. Mamaya madaling araw lang bubulagain tayo niyan dito sa Metro Manila eh. Ano daw, hindi raw tumuloy ang bagyo dahil masama daw ang panahon. Oo nga. Ay hindi, alam ko na, baka hindi matutuloy ang bagyo. Kasi yung bagyo, di tutuloy kasi baka daw umulan, baka daw bumagyo, kaya malamang di siya tumuloy. Tama. Oo, tama po yung mga idea nyo, no? Iba talaga mga taga Bride of Christ TV, no? Talagang ang tatalino natin, ano? Tingnan ko nga yung mga comment nyo. Oh. Kasi natakot, ayaw maligo ng bagyo. Ayun, hindi natuloy. Oh. Ayaw mabasa ng bagyo, ayaw maulanan. Sabi ko nga sa bagyo, magdala ng payong. Nag-text sa akin kanina lang. Sabi niya, tuloy pa rin daw siya. Sabi ko, sige, bagyo, tuloy pa rin ang Bible study ko. Okay? So, yan. Okay na, sinakyan ko na kayo ha. Okay, manalangin tayo. Sandali lang tayo mga kapatid. Konting devotion lang siguro tayo. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa biyaya mo. Sa kabila, Panginoon, Lord, ng mga sitwasyon hindi namin inaasahan, biyaya mo ay laging nakalaan. Maraming salamat sa pabor mo, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng hindi maiwasang mangyayari. Pero niloob mo, Panginoon, na kami ay makapag-Bible study, magbigay ng oras sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Patuloy po namin kayong minamahal, Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. Tingnan nyo may papakita ako sa inyo. Wait lang. Pag-aralan natin yung mga pinopost natin sa kasi marami akong mga pinopost sa Facebook na yung iba yung in question. Yung iba naiintindihan, pero majority naman naiintindihan ng mga follower natin dito sa The Bride of Christ TV. Pero yung iba, may mga tanong sila. Okay? Okay, so dito tayo, yung mga pinopost ko rito, paliwanag natin, Gaya nito, kailangan, gaya nito, sabi ko kasi dito, be informed, huwag niyong ipanalangin na tunawin ng Diyos ang bagyo ng biglaan. Natural po ang bagyo. At desisyon po ito ng Diyos. Ang ipanalangin natin ay ingatan tayo ng Diyos at bigyan tayo ng wisdom para maingatan din natin ang ating mga sarili, mahal sa buhay at ang ating mga property laban sa bagyo. Yan po ang panalangin ng tunay ng Kristiyano. Hindi gaya ng mga perverted mahilig sa himala. May
nag-question dito kanina. Tingnan ko na lang yung mga ano, no? May mga nag-question dito kanina. Ano, ibig sabihin, hindi ba kayo naniniwala sa himala? Okay? Alam niyo mga kapatid, yung tinapos po ng gawa ni Kristo, ang pangakong himala ng Panginoon sa atin ay tungkol ho sa buhay po natin. Buhay. Ibig sabihin, himala sa buhay po natin ang tinapos na gawa ni Kristo. Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang benefit, yung benefit nun sa mga taong mananampalataya sa kanya ay napaka-powerful sa buhay. Ibig sabihin sa buhay natin, yun yung binayaran ni Kristo. Tingnan mo, no? Iba yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, iba yung kapangyarihan ng Diyos na himala sa mundo, no? Ang binayaran lang ni Kristo yung buhay natin, pero yung pabor ng Diyos natin regarding sa mga nangyayari sa mundo, halimbawa, gusto mong pahintuin ng bagyo, no? O kaya gusto mo yung planetang Mars, papuntahin mo kagad dito malapit sa ating pisngi ng Earth. O kaya magpabagsak ng meteor. Hindi usak ng Diyos sa binayaran niya yun. Ano ba naman kayo? Hindi naman kayo, no? Yung mga ibang tao, no? Na ang tingin nila sa Diyos, sabi nila wala raw imposible. Kaya naniniwala ako na papaboran ako ng Diyos na tumigil tong bagyo na to, tunawin. Mga kapatid, pagdating sa nature, hawak ko ng Diyos yan. Hawak ng Diyos Ama yan. Okay? Ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos na ipinangako ng Diyos sa atin, yung buhay natin. Yun po yung tinuturo ng gospel. Iba, gusto himala no? Kaya tinan nyo, no? Tinan nyo yung sinabi ko rito, no? At desisyon po ng Diyos yun. Tandaan niyo po mga kapatid, ano man yung nangyayari sa mundo ngayon, kalooban ho ng Diyos yan. Ultimong bagyo, kalooban ng Diyos yan. Wala tayong magagawa dyan. Bakit mo ipapanalangin na matunog ang bagyo? Ano, parang mo sinabing nagkamali ang Diyos sa desisyon niya? O, marami mga Kristiyano yan kahit na mga nasa full grace na, nabubudol pa sa mga ganyang idea Tandaan niyo mga kapatid, ang binayaran ni Kristo, yung buhay ho natin, buhay. Kaya ang pinantubos niya sa atin ay buhay. So ano yung buhay na pangako ng Diyos sa buhay natin? Na ikaw'y pinatawad, na ikaw'y ginawang banal, ikaw'y naligtas forever. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Yun yung himala ng Diyos. Ano bang himala ang gusto nilang makita? Ano ba yung, ito sa mga na ano, no? Huwag nyo naman kayo ma-offend, no? Anong himala ba ang gusto natin? Ha? Yung ating kalusugan, pinagaling na tayo dyan Himala na yun, ginawa na ni Kristo yun. Yung pabor at biyaya at pagpapala ng Diyos, binigay na ng Diyos yun. Ano ba bang himala yung nahanap natin? Kasi yung iba mga Kristiyano, over, OA masyado, pati ba naman yung nature, pakikialaman ng Diyos dahil sa iyo? Di ba? Kaya mga kapatid, gusto ko kayong sa katotohanan na huwag kayong maniwala sa mga tinuturo ng mga ibang born again na pati yung Israel daw, panalangin na wag na matuloy ang gera. Pray for peace for Israel. Diyos ko, Panginoon ko, nakaprapisi na ho yan na magulo ang Israel, tapos sabihin mo, pray for peace. Alam niyo mga kapatid, marami tayong panalangin, minsan out of bound na. Okay? Ang ipanalangin ho natin, ang focus tayo sa buhay ho natin. Ngayon, kung may mga ulan-ulan na yan, bagyo-bagyo na yan, irespeto po natin yan. Huwag tayo mainis sa Diyos kung umuulan, kung umaaraw, ng mainit. Gusto, ano yan hawak ng Diyos yun Pakikailaman mo yun. Diba? Kagaya nung isang araw, di ba, na pinakita ko sa inyong video, no? Pinahinto niya raw yung ulan. Gaya ng mga Kristiyano, gusto lagi himala. Tandaan niyo mga kapatid, no? Ang Panginoon, naghihimala lang siya sa buhay, hindi po sa earth, sa atin. Edwin, ang sabi nga ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, ganito yan. Pag may maliit kang pananampalataya, kaya mong bunutin ang bundok. Diyos ko.
Sinabi lang ni Christ yun, sinasabi lang niya, no, walang imposible sa Diyos. Oh. Sige nga, kung gusto niyo ng mga Himalaya, sige nga, inahamon ko kayo, oh. Oh, yung mga mahilig sa Himala dyan, oh. Masyado tayong extreme, no? O yung pagiging Christian life natin. Sa bagay, hindi ko naman iba masisisi. Dahil kasi nga, perverted gospel ang natutunan natin, eh. Ang tingin natin sa Diyos parang, no, genie. Alam niyo yung sa Aladdin, your wish is my command. Oh. Yun ang tingin natin sa Diyos, eh. Hindi ganun ang Diyos. Nung namatay si Kristo sa krusang Kalbaryo, effective lang to sa buhay ho natin. Dahil buhay ang binigay niya. Pero yung sa nature, Diyos ko Lord, siguro naman iba naintindihan na dito. Kaya yung bagyo na yan, pasalamat tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. May dahilan siya, ba't nangyari yan? Ngayon, kung may mamamatay at masasawi sa bagyo na to, wala rin tayong magagawa. O, kalooban ng Diyos na mamatay ang tao. Bakit mo ipapanalangin na iligtas? Ganito na lang siguro mga kapatid, no? Kung ako sa inyo, sa tuwing bumabagyo, sa tuwing may mga disaster, ang ipanalangin lang natin na ingatan lang ng Diyos tayo at ang ating mahal sa buhay, yun ang pabor ng Diyos. Pero yung pakikialam mo yung bagyo, no? Diyos ko Lord. O bakit? Kasi reliyon. Bakit? Kasi nga nakagisnan, salin-saling turo na walang basehan sa Biblia. Okay? So, ang himala po ay sa buhay, hindi po sa nature. So, yung mga namimiloso po sa akin kanina dito, Hindi ka ba naniniwala, Pastor Edwin, sa Himala? parang sinasabi sa akin na napaka-kulto kong tao doon naniniwala sa himala. Naniniwala ako sa himala sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Pero pagdating sa nature, naku po, siguro get nyo na, no? Okay, isa pang post. Yung mga post ko dito, no? Okay, pabor ng Diyos ay higit sa lahat kumpara sa blessings. Lahat ng tao ay binibless ng Diyos, pero ang mga anak lang ang niya ang may pabor. Tama ho to, no? Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 6, na tayo daw ay pinagpalat pinaburan. Sino daw yun? Yung mga anak lang ng Diyos. Okay? So, pag sinabing charito, pinagpalat pinaburan ng anak ng Diyos, sabihin, may paboran Diyos sa atin. Tungkol saan? Pagdating sa buhay ho natin. Okay? Pag-usapang buhay, may paboran Diyos sa atin. So ano ba yung buhay na pabor ng Diyos sa atin? Kalusugan, kasaganahan, ano pa? Ultimong pagyaman, pwedeng gawin ng Diyos sa atin yun. Okay? Pero wag kayo maiinggit sa mga taong mga kala ko ba ang anak ng Diyos pinagpalat pinaboran bakit yung kapitbahay kong chismoso? Kung sino pa yung napakasamang damo, sino pa yung pinagpapala? Hello, ang sabi sa Bible, ang pinagpapala ng Diyos ang mabuti at masama. Ikaw din pinagpala sa mata ng Diyos, ikay mabuti. Yung kapwa mo na masama talaga ay pinagpala din. So ano pagkakaiba nyo? Wala. Pareho kayong pinagpala. Pero ang pagkakaiba lang natin sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ay pabor. Okay? Yun lang ang pagkakaiba natin. Ano ba yung pabor? Pag sinabi yung pabor, yung kahilingan mo, ibibigay ng Diyos sa'yo. Tungkol sa buhay ho to, hindi sa nature. Hindi yung pati earthquake, pahihintuin mo. Pati traffic, pahihintuin mo. Diyos ko. Stop! Kaya tinan yung mga religion ngayon, hindi nila naintindihan yung totoong gospel. Ang totoong gospel, ang himala ng Diyos ay sa mga bawat buhay ho natin. Pero pagdating sa mundo, lahat yan nakatakda na. Kagaya niya na nangyayari, sunod-sunod yung bagyo. Yung bagyo pong yan, tandaan po kasi natin, mayroon kasing yung nangyayari sa mundo ngayon, yung tinatawag na climate change. Nagbabago na ang mundo natin ngayon. Papunta na talaga tayo sa mga huling araw. Na matitindi yung bagyo, matitindi yung lindol. Dati yung bagyo hangin lang ngayon grabe na O kasi nga mainit. Mainit na ang mundo natin ngayon. Global warming ang tamang paliwanag doon ng siyensya. Okay? So ibig sabihin,
Mainit ang dagat lalo na ang dagat ng Pasipiko ng Pilipinas, mainit po. Kaya madali pong makapag-create ng bagyo. Hmm. Kaya nga lang, may panahon yan. Kagaya ngayon, papasok na ang amihan, mawawala-wala rin yan. Pero pagpasok ng June, July, August, September, hanggang October, sabihin na natin, or November, mainit po ang panahon. Hindi nyo ba napapansin pag walang bagyo, napakainit na? Na parang sa panahon ngayon, parang summer na. Dati naman, ng mga, malalaman yung edad ko. Nung bata ako, 90s, hindi naman ganyan Malamig ang panahon, kahit paano, yung mga bagyo-bagyo, lang, yung hangin lang. Pero ngayon, grabe. O, kagaya itong mga sunod-sunod na bagyo sa atin, Tsaka pangatlo, La Nina, ayon sa mga scientists. So, ibig sabihin mga kapatid, yan, ay kalooban ng Diyos yan, hawak ho ng Diyos yan, wala ho tayong galaw ho dyan. Oh, saan lang mahimala ang Diyos sa buhay natin? Sa buhay ho natin. Di nyo ba napapansin? Oh, si Christ, paano siya naghihimala sa buhay ng mga ng mga Hudyo? Doon pwede, kaya niyang pigilan ng si Jesus yun Nagpipigil ng ng tawag dito, ng bagyo. Ano yung sinasabi Edwin sa Bible na higit nyo pa yung magagawa tungkol dito, sinabi ni Christ. Sino bang kausap na naman doon? Mga alagad. Alam nyo na marami tayong mga kino-quote sa Bible na out of context. Hindi ko naman lahat, no? Yung karamihan sa mga perverted ngayon, ganun So tandaan po natin mga kapatid, sa tuwing magbabanggit tayo ng mga verses sa Bible, dapat inaalam muna natin. Bago tayo mag-quote, no? Alamin muna natin bakit sinabi, sino siyang sasalita, bakit sinulat, anong panahon to, sinong kausap, anong sitwasyon to, anong dispensation to. Matindi yung pag-aaral ng Biblia bago mo maintindihan ng Bible. Hindi kagaya ng ginagawa ni Eli Soriano, dampot-dampot verse. Dampot sa Old Testament, dampot sa New Testament, dampot kung saan-saan. Kulang na lang sa appendix, damputin. Kulang na lang sa table of content, damputin. Lahat dinadampot para masabi lang na nasa Bible ang pinagsasabi. Hindi po ganun ang tamang pagtuturo ng Biblia. Ang tamang pagtuturo ng Biblia, inaalam mo muna by its context, proper hermeneutics. Okay na yan. Isa pa, full grace mentality. Kung meron namang hindi dapat pagkatiwalaan, ito ay walang iba kundi ang ating sarili. Yan. May nag-chat sa akin yan Sabi niya, Pastor, parang mali yata yung tinuturo mo, walang ka lang tiwala sa sarili mo. Sabi ko sa kanya, oo. Paano ko sabihin ko sa yung oo? Dapat mawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Kasi alam nyo, tinuro sa atin sa eskwelahan mula pagkabata, tinuro sa atin ng mga barkada natin, kaibigan natin, minsan magulang natin, minsan kaibigan natin, lahat. Iisa ang sinasabi, dapat push mo yan, magtiwala ka sa sarili mo. Ha? Puro sarili. Alam niyo mga kapatid, subok ko na ng panahon, sa edad kong to, kahit pa paano naman, subok ko ng panahon na siguro naman yung iba rito nakaka-relate, na kapag sa tuwing nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo, binabagsak ka talaga ng Diyos. Kaya ang the best niyan, kaya ako nasabi na much better na huwag ka na magtiwala sa sarili mo. Bakit? Ano ba ang sarili natin? Una, tayo ay makasalanan. Hindi tayo dapat sa Diyos. Nahabag lang ang Diyos sa atin dahil kay Kristo. Tandaan niyo mga kapatid, nagiging powerful ka lang kapag may Kristo ka. Pero without Christ, wala ka. Loser ka, men. Kasi tinuro sa atin ng mundo ni Satanas na magtiwala sa sarili. Sa tuwing nagtitiwala tayo sa mga sarili natin, wala. Maraming instances sa Bible, mismo ang bayang Israel, sa tuwing sila nagtitiwala sa kanilang mga sarili, sila? Binabagsak sila ng Diyos. Tingnan nyo yung gera sa Israel nung unang panahon pa sa Old Testament.
Matindi ang unang laban nila, matindi yung kalaban nila. Mas malakas sa kanila siguro ng 5 beses. Oh. Ang nangyari sa kanila, nanalangin sila, nag-ayuno sila, kung ano na mga ginawa nila. Sabagay, under the law sila, para masabing sa Diyos sila nagtitiwala. Nagtagumpay sila. So doon nila na-realize na kailangan talaga nila ang Diyos sa panahon ng matinding kagipitan. One time, merong kalaban uli ang Israel noon, ano? Ano lang, mahina. Kung saan parang naisip nila maning-manito, kayang-kaya tong itumba to, no? O confident na confident sila. Sabi nga nila, yung kalaban nga natin na 5 beses ang lakas sa atin natalo natin to pa kayang pipitsugin na to. Alam niyo bandang uli doon sila natalo. Oh. Anyari. Kasi nga tandaan po natin, ang tagumpay natin lagi ay hindi galing sa lakas natin, kundi galing sa Diyos. Kaya ako nasabi na wag na kayo magtiwala sa mga sarili nyo. Ano ba ibig mong sabihin na wag pagkatiwalaan? Pagkatiwalaan sa desisyon sa buhay. Usapang pagpapala ng Diyos para makuha mo. Wag kang magtiwala dyan sa sarili mo. Naalala ko dati nun mga kapatid, no, yung kapatid ko, yung kuya ko nasa England ngayon. Dati kasi may pinagawa siya sa akin, computer. Kasi nga, yung lolo nyo, yabang-yabang kasi nung araw. Feeling entitled na galing-galing. Kasi siguro dala ng kabataan din. Kasi nga, graduate kasi ako ng computer science, computer programming, etc. etc. So, alam nyo, ako naman proud na pag may gumagawang yan, yabang na yabang ako. Tapos sabi sa akin ng kuya ko, ano ba, sirado yung computer niya, tinanong ko ano ba sira. So sinabi yung sira, sabi ko, hindi, sige punta ako dyan, pumunta ako, no? Baliwag, Bulacan. Tapos, sabi ko sa kuya ko, tol, kaya kong gawin yan, may kumpleto ko yan, kayang-kaya yan, ano lang, simple lang problema niyan. Alam niyo ba nangyari sa akin? Maghapon kong ginawa yung computer niya, hindi ko makita kung anong dahilan. Kuya ko, tahimik lang, pinapanood lang ako habang ginagawa ko yung computer niya. Hanggang sa nung ginagawa ko yung computer niya, nasira ko pala. Merong pyesa nasira. Tapos, palibasa, kuya ko, kuya yun pinagsabihan ako. Ang problema kasi, nauna ka kasi ng yabang Ginanon ako ng kuya ko. So lesson doon, kapag naunahan ka talaga ng yabang, papalpa ka talaga. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo sa mga profesyon natin, sa mga kung sino man dito na nagtatrabaho, halimbawa, ikaw yung sa tingin mo, laging napupuri ng manager mo, na ikaw yung magaling, lalaki-laki ulo. Tandaan nyo, darating ang oras, kapag tayo ay sobrang confident, papalpak tayo, kung sobrang tiwala natin sa mga sarili natin. So bilang matagumpay na Kristiyano, the best pa rin talaga niyan, huwag ka na magtiwala sa sarili mo. Sa Diyos ka magtiwala. Di pa naman ako tapos Hindi ko sinasabing wala kang pagkakatiwalaan. Kung meron man, ang Diyos mismo. So, yan po yung post na yan, Ito pa, tuturuan ka ng full grace na hindi na magtiwala sa sarili mong kakayanan. Okay. Okay, so, alam nyo na yan. Hindi mo maintindihan o magagawa ang totoong humility kung hindi mo totoong naintindihan ng full grace. Yes, totoo yun. Kapag naintindihan mo ang full grace, na naintindihan mo na lahat ng meron tayo ay habag lang ng Diyos, na awa lang ang Diyos, biyaya lang ng Diyos sa atin, doon mo marirealize na wala ka palalagang ipagmamalaki. Doon mo marirealize na, hello, hindi ko kaya, wala akong ipagmamalaki. Kapag nasa full grace ka, maintindihan mo yan Pero pag ikaw ay perverted, nako, hindi nyo maintindihan tong mga pinopost ko na to. Okay, so bigyan ko kayo na kahit 30 minutes lang, no? O sige, 30 minutes tayo, no? Na question and answer tayo.
Type nyo lang ang salitang charito. Then, I will call you. Hello po. Hello! Good evening. Good evening po. Charito po sa lahat at sa inyo po, Pastor. Sige po, salamat. Sige po, tanong na po kayo. Tanong ko lang po yung sa 2 Corinto Mm-mm. verse 7 po. Alam po Okay, 2 Corinthians chapter 2. 2 chapter 12 pala po. Okay. Verse 7. Opo. Okay, sabi rito, no? Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Ito ba yung kapatid na tanong po natin? Opo, Pas. Okay. Okay, so ano tanong mo rito, kapatid? Ibig sabihin po, ang demonyo po, pwede po pala magbigay ng kapansanan sa atin. Katawan? Okay, kasi sabi ni Pablo rito, ito'y ayon kay Pablo sa kanyang sarili. Hindi naman to, tinan niyo kung paano sinabi ni Pablo. Sabi rito, ngunit, pero tingnan natin ba yung context? Yeah. Okay. At kung ako yung nagmalaki man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito'y gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man nang higit tungkol sa akin kaysa sa kanyang nakita o narinig sa akin. So it is all about humility to, no? Siya rin naman, kahit na ganun siya, hindi niya pwedeng pagmalaki ang kanyang sarili. Kasi yung unang context na sinabi nito, so ano yung mga bagay na dapat ipagmalaki sa ni Pablo, ngunit hindi naman kasi nga pinili niya maging humble si Pablo. Yun ang sinasabi rito. Ngayon dito papasok yung verse 7. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, sa gayon hindi ako maging palalo. Sabi kasi dito, no, kamanghamanghang yung pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan. Sino nagbigay? Ang Diyos ba? O si Satanas? Alin dito? Satanas po. Basahin natin maigi Ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. Ito'y kanyang pananaw lang sa kanyang sitwasyon. Meron kasi mga bagay na pinapahintulot ng Diyos, no, na kasamaan. Kasi pag sinabing masamang pangyayari, kagaya nga 'di ba ni Job, 'di ba? Ang sabi ng diablo sa kanya, ganito kailan naman mabait si Job Matuwid na tao yan si Job kasi pinagpapala mo. Subukan mong kung di kanya isumpa. So, nangyari, sinabi ng Diyos. So, sige, gawin mo yung dapat mong gawin, walang papatayin. So, ang tanong, sino nagpahintulot doon? Ang Diyos ba o ang diablo? Ang diablo. Hindi. Hindi kikilos ang diablo kung walang kapahintulutan ng Diyos. Tingnan niyo ugali ng Diyos nung panahon ni Job. Di ba sabi niya, gawin mo yung gusto mong gawin, wala siyang papatayin. Ibig sabihin, si Satanas nagpapaalam. Okay. Kumilos si Satanas, pero ang tanong, sino nagpahintulot? Ang Diyos. So, sino may kagagawan? Ang Diyos o si Satanas? Ang Diyos po. Exactly.
Yan ang mahirap tanggapin ng ibang mga Pentecostal. Lagi natin sinisisi ang demonyo, hindi natin alam bakit nangyari yun. Anong ginawa ng Diyos? Ano yun? Naisa ni Satanas ang Diyos? Ganun ho lagi ang tinuturo ng Biblia. Yung mga pangyayaring masasama sa buhay na atin, maaaring gawa ho yan ng dyablo, pwedeng gawa ng dyablo yan, ayon, depende sa pananaw mo. Ang nasa likod nun, pinahintulutan ng Diyos. Sa madaling salita, hindi makakakilos si Satanas kung walang pahintulot ng Diyos. Ganon din sa nangyari dito kay Pablo. Tingnan mo sabi niya, no? Ngunit upang hindi ko ipagmayabang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Pahayag ng Diyos. Sino yung topic dito? Ang Diyos sa akin. Ako'y Ang binigyan ng Diyos. isang kapansanan sa katawan na nagsisilbi lang. Sugo Opo. ni Satanas. Tingnan niyo, basahin niyo maigi, no? Pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan. Sino ang tinutukoy dito? Una niyang binanggit ang Diyos Ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas. Ibig sabihin, ang Diyos ang may kontrol ng lahat at yung mga pangyayaring masakit na nangyayari kay Apostol Pablo ay nagsisilbing metaphor, parang metaphor, sugo ni Satanas. Oo. Pero it doesn't mean na nagtuturo ang Biblia na si Satanas ay may kagagawa nito. Hindi. Walang bagay na pangyayari sa mundo na walang kapahintulutan o pahayag ng Diyos. Oh. Sino ang bida pa rin dito? Ang Diyos po. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos, walang masama at mabuti sa Kanya. Pero sa Diyos, lahat ng ginagawa niya is justifiable. Even yung mga nangyayaring pangit sa mundo. That is good kasi ang Diyos ay mabuti. Kasi problema kasi sa atin, porque hindi pabor yung nangyayari sa buhay natin, ang sisisi natin gawa ng dyablo. No, gawa ng Diyos yan. Siya may pahintulot niyan. Si Satanas, hindi makakakilos yan kung walang pahintulot ng Diyos. Oh. Ngayon, ang ibig mo sabihin, dapat kong sisihin ang Diyos? Hindi mo dapat sisihin ang Diyos sa mga bagay na nangyayaring pangit sa atin. Tingnan nyo, kung babasahin mo maigi, no? Basahin uli natin. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbi. Silbi lang naman Para saan daw, upang pahirapan ako at ang sa gayoy hindi ako maging palalo. Tingnan mo, no? Ano daw resulta at nang sa gayo hindi ako maging palalo? Ngayon, tanongin kita kapatid, sino sa dalawa ang nagtuturo para hindi maging palalo si Pablo? Si Satanas ba o ang Diyos? Ang Diyos po. Oh. Never na magturo si Satanas. Si Satanas nga palalo yan So ang tinutukoy ni Pablo dito sa mga nangyayari sa kanya para hindi siya maging palalo, ang tinuturo niya rito ang Diyos. Na maaring ang Diyos ginamit lang niya si Satanas para pahirapan si Pablo para hindi siya maging palalo. Yan po yung sinasabi ng verse na yan. Ako'y binigyan ng isang kapansanang, sino yung nagbigay ng kapansanan? Sa katawan nagsisilbing sugo. Sugo ni Satanas. Dapat kumpletuhin natin yung pagkabasa upang pahirapan ako. Tignan niya, si Satanas para pahirapan, for what reason, anong purpose? At nang sa gayo, hindi mo maging palalo. Kung ito si Satanas talaga, dapat ang tinuturo ni Satanas ay maging palalo. Pero bakit ang pagtuturo sa kanya ay hindi maging palalo? Ngayon, ang tanong, sino sa dalawa rito, ang Diyos o si Satanas, ang nagtuturo kay Pablo na hindi maging palalo o maging mayabang? Alangan naman si Satanas yun. Ang Diyos po. O ang Diyos. So, ibig sabihin, in general term, ano man yung nangyayari kay Pablo, kapahintulutan ng Diyos yan, whether galing sa demonyo yan o hindi, kapahintulutan ng Diyos yan para si Pablo ay hindi maging palalo. Kasi po, 2 years ago nung nasa Pentecostal po ako, lagi kasi pag nasira yung mic, ayan na, gawa daw ni Satanas. Ganun. Tapos sinasabihan kami na, dito sa loob ng simbahan,
may protection daw kami kay Lord. Pag nasa labas na kami, nandiyan na naman si Satanas na naka-aligid sa amin. Kaya mag-ingat daw kami. Kaya, nasanay po, ay, demonyo ata to. Hindi po. Si Satanas po talunan na. Loser yan. Wala ho siyang. Tandaan po natin mga kapatid, ano man yung mga nangyayari sa atin, whether isipin mo natin na ito'y sa demonyo or what, iisa pa rin yan, kalooban ng Diyos may purpose. Tingnan nyo ano, yung nangyayaring kapansanan ni Pablo, bagamat sa tingin niya ito ay sugo ni Satanas, pero positive yung resulta para hindi siya maging palalo. Di ba pag positive ang resulta, di ba Diyos ang may kagagawa nun? Mabuti ang Diyos natin So mabuti. Kaya nga sinasabi sa Romans 8:28, di ba? All things that works together for good for those who love the Lord. Yan yun, no? Sinasabi sa Romans chapter 8, verse 28. Ito hindi naiintindihan ng iba Lagi lang demonyo yung sinisisi, kaya minsan nag-glorify si Satanas Sabi rito, no, Romans 8:28, ito ang pinakamagandang verse sa lahat. And we know that all things God's works for the good. Pag sinabing and we know, ibig sabihin alam naman natin. Alam natin na ang Diyos ang kumikilos, buong universe, hawak niya, buong pangyayari, buong sitwasyon, nangyayari yun. And we know, alam natin yon that all things, lahat ng bagay, pangit, maganda, di ba? Tingnan nyo, no? Yung mga pangyayari sa buhay natin noon, may pangit, may maganda, merong tama lang, merong boring, di ba? Iba-iba tayo ng panahon Bigyan ko kayo ng halimbawa, ang pagtimpla ng kape. Di ba nagtitimpla tayo ng kape, kape, merong tubig, merong asukal, merong creamier, 'di ba? Lahat 'yun nasa baso. Ngayon, kung titikman mo isa-isa 'yon, iba yung panlasa mo. Bawa, tinikman mo yung tubig, walang lasa. Tikman mo yung asukal, sobrang tamis naman. Tikman mo yung kape, mapakla. Tikman mo yung creamier, medyo masarap. Okay? Pero pag yung mga yan, 4 na ingredients na yan, pinagsama-sama mo at ininom mo, resulta? Isang masarap na kape ang iyong matitikman. Combination ng mapakla, matamis, walang lasa at sobrang sarap. So ganun din sa buhay po natin. Meron talagang panahon na mapakla ang buhay. Di ba? Matamis ang buhay. Sabi, maraming blessing. Meron pang mapakla, puro kamalasan, pangit. Pag naman walang lasa, boring ang buhay. Kapag naman yung creamier, pag naman sobrang tamis, masaya ang buhay. Lahat ng iyon, sama-sama mo yun, mabubuo ang isang bagay na magandang buhay para sa'yo. Ito yung sinasabi ng verse na yun. All things, God's works for the good. Ano ang resulta for good? Ikabubuti natin. At ito'y pinangako lang for those who love Him. Okay? So, ibig sabihin, yung mga unbeliever, random yung mga nangyayari sa kanila, walang purpose. Pero ito, no, ang purpose daw ay mabuti. Who will have been called, tayo mga tinawag, to His purpose. May purpose ang Diyos kung bakit nangyayari yun. Ngayon, ganun din yung nangyari kay Pablo. Balik tayo kay Pablo dito. Yung sinasabi niyang thorn of the flesh sa English, no? A messenger of Satan who tormented me. Para yan, sa ikabubuti niya. Tinan niyo uli yung verse. Basahin natin uli yung verse, no? Ngunit upang hindi pagyabang, kasi ang resulta dito, para hindi siya maging palalo. Kung i-continue po natin kapatid ang verse na to, no, papatunayan ko sa inyo na maganda ang plano ng Diyos kung bakit may kapansanan si Pablo. Tingnan nyo kalooban din daw ng Diyos at patutunayan ko sa inyo sa verse na dito na kakalooban ng Diyos yung mga kahirapan ni Pablo.
Sa susunod na verse, sabi dito, no? Verse 8, 3 beses kong dalalangin ito sa Panginoon, alisin to. Ngunit ganito ang sagot. Ano daw ang sagot ng Diyos? Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kung ikaw ay may sakit sa madaling salita, para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya't buong galak kong pagmalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Yung pala yung sinasabi ni Satanas para hindi siya maging palalo at nang sa ganon makita at madama ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya kapag talaga na binabasa natin by its context. Ngayon, verse 10, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako ay mahina. O di ba ang positive yung huli? Kutsain, pahirapan, usigin, magtiis sapagkat kailan ako mahina, saka naman ako nagiging malakas. Napaka-positive. Ang problema sa mga Kristiyano, nag-focus lang dito. Yan ikaw, sugo ni Satanas yung kahirapan mo Hindi. Ang purpose niyan para maging malakas tayo at madama natin ang kapangyarihan ni Kristo at higit sa lahat para hindi tayo maging palalo. Kapatid Nahil, yung tinuro sa iyo ng pastor mo dati, ayun, sablay. Opo, kaya ganun po nangyari. Pero sa in other way, napunta naman po ako sa full grace. Kaya okay lang po. Maraming masama nangyari sa akin noon. Pero ngayon, napipil ko na po na kabaliktaran ang nangyari ngayon. Nasa Amen. full grace po ako. Kaya salamat po sa inyo po, Pastor, at sa kay Bishop Emmy na rin po. Ay, glory to God. Sa Lord ng papuri. Oo. Instrumental lang tayo. Pero salamat sa inyong mga sinabi. Pero handaan natin mga kapatid, lahat ng bagay na ito ay pinagkalakip-lakip ng Diyos. Kagaya ng binasa natin kanina, all things that work together for good. Nawalan ka ng trabaho, may purpose ang Lord kasi papalitan niya ng bago at mas malaking trabaho. Lahat ng mga nangyayari sa ating pangit man o maganda, lahat pong yan, pag pinagsama-sama natin yan, makikita mo na mabuti lang, niloob pala ng Diyos na maging na nangyari sa akin noon in the past. Kasi tinuruan ako ng Diyos na maging humble at dahil natuto ako maging humble, doon ako pinagpala ng Diyos. Kasi pagpapalain ka lang talaga ng Diyos kapag humble ka na. Kung ang yabang-yabang mo, kailan ka pagpapalain ng Diyos? O ang ginawa ng Diyos sa iyo, tinanggal yung kayabangan mo. Ganun po kumilos po ang Diyos mga kapatid. At dapat nating maintindihan. Kaya kapatid Nahil, salamat po sa inyong tanong. At maraming salamat po. Thank you din po, Pastor. Ingat po kayo dyan. Karito po. Salamat. Okay po. Karito sa lahat. Thank you po. Salamat. Okay, 10:05 p.m. Ang tapos natin siguro kahit mga 10:30 na. Pasensya na kayo mga 10:30. Mga gusto mapuyat. Mga kapatid, hindi ko naman kayo pinipilit mag-Bible study. Kung gusto nyo umexit, okay lang. Okay lang yun. Pero yung gusto mag-stay dito hanggang 10:30, okay din lang. Aralan tayo. Basta ako hanggang 10:30 ako dito. Okay? So, tanong pa tayo ng ibang tanong, no? Tanong mo tayo ng ibang tanong. Hanap pa tayo ng tanong. Sige, si Marvin Yu. Marvin Yu, pwede ka na magtanong, kapatid. Magandang gabi po, Pastor. Charito po sa inyo lahat. Hello po. Good evening, sir. Hello po. First time ko lang po na maka-join dito sa inyong worship online service. Kasi the last time hindi ako maka-join kasi hindi ko ma-timing. Finally po, nakapasok po dun sa chat nyo sa Messenger. So, nakuha ko yung link. So, yung link po ba na binigay niyo po ba yun? Yung po ba yung laging ginagamit every worship service every Saturday po ba? So, itong link na to permanent po yan. Dahil na po yung regular na ginagamit natin. Okay, kala ko po kasi nagbabago-bago siya. So, yun lang po yung question ko. Then, meron po akong tanong. Kasi,
marami na rin po akong mga religion na napasukan at nakinig. Pero ayoko po sana mag-drop ng name, pero itago na lang po natin sa pangalang INC. Okay? Nakakahiya po ito. So, ayun Okay po. lang. Okay. So, kasi sabi po nila, yung sa inyo pong pananaw, totoo po ba para sa inyo na pag pumasok ka sa INC, sila lang ang maliligtas po? At ang kanilang laging verse na ginagamit, yung Romans 16:16, na sinasabi nila na tayo ay magbatian, Iglesia ni Cristo. Yan po. Kasi ang pagkaalam ko po, di ba po, ng mga panahon na nabubuhay pa ang Kristo na nasa lupa, wala naman po siyang binild na church. Alam ko po, it's like a spiritual temple. Di ba po ba? Tama po ba yun yung pagkaintindi ko na? Sige, So, papaliwanag natin mamaya yan. Sige, tanong pa ko kayo. So, para sa kanila, para doon nila kinuha yun na nagtayo sila ng temple. Yun nga, nag-start yung kanilang. Kasi sa akin, parang lahat po sana wag namang masaktan yung mga ibang religion. No? Para kasi sa akin, lahat yan is kulto na lang eh. So, tutusin po. Kulto na lang yan. Kasi sa akin, ang paniniwala ko na lang is direkta na lang ako nananalangin sa Panginoong Jesucristo. At naniniwala ako doon sa lahat ng kanyang tinapos. At wala na po. Kasi alam ko po ang Ama, hindi na tayo pakikinggan yun eh. So kailangan sa anak lang talaga. So kailangan doon ka maniwala sa lahat ng ginawa niya. Alam naman niyo po sa ibang religion, lalo na especially INC. INC, they always tell dun sa mga member na si Kristo, tao lang sa kanila. So, siyempre, parang ang tao, mas lalo nagkukumpis. I don't know about the other members. Siguro sa mga ibang members, sarado na yung isipan nila. So, sinusunod sila sa kulto. Di ba, kulto po yun pagka ganun. Hindi ka na makapagsalita, hindi ka na makapag-comment, kasi pag nag-comment ka, may gagawin sila sa'yo. Di ba? So, labag na sa kanila yun. Kasi ganun po ang kulto eh. Si Jesus Christ po ba, nung nagbibigay siya, nagpipreach siya sa lahat ng tao, sinabi ba niya na sa mga pinagpipreach niya, bawal kayo magsalita? Di ba? Wala po siya sinabing ganun. So, everybody can ask a question para masagot po ng Diyos yung mga tinatanong nila. Sa panahon ngayon, yung mga ganyang religion, panagtanong ka, sasagot sa'yo, pilosopo, tapos iba pang, bawal ka pa magtanong, tapos iba pang verse ang gagamitin nila. So, mas nakakagulo. Ang hirap unawain. So, maraming salamat din po, at least nakapasok ko dito sa inyong Bride of Christ. Sinubaybayan ko yung lahat ng inyong mga ginawang video doon sa katapusan ng mundo. So, parang medyo mas maganda para sa akin yung mga nagagawa nyo at naiintindihan ko compared to the other religions na mahirap sila mag-explain. Yun. So, para sa akin, yun lang po ang tanong ko, para po ba sa inyo ang INC po ba, sila lang po ba ang maliligtas sa inyo pong paniniwala? Gusto ko lang po malaman ang sagot manggaling sa inyo po. Okay, salamat po. Naintindihan ko po ang inyong mensahe, ang concern. Since bago lang po kayo dito, welcome po kayo dito sa Bible study namin. Una po sa lahat, wala naman po kaming religion. Hindi ko kasi religion ang basyan ng ang titingnan ng Diyos dito, ikaw yung nanampalataya ka kay Kristo mismo. Una pa lang, kapag sinabi mong si Kristo ay tao, wala na, sablay ka na. Kasi ang liwa-liwanag dito, dito pa lang tayo. Pilipos chapter 2 verse 8. Sabi kasi dito, sasabihin mo si Kristo tao, ang linaw dito, sabi rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. So sino ang subject dito? Si Kristo. Ngayon ang tanong, ano daw si Kristo? Kahit siya'y likas. Ang tindi nito, likas na, tunay pa,
na Diyos. Ang linaw dito, kahit siya daw ay likas sa tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling maging kapantay ng Diyos. O bakit niya ginawa yun? Ito kasi nagpakumbaba eh. O, basahin natin, no, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Pag sinabing pagiging kapantay ng Diyos, kapantay niya talaga ang Diyos. Hinubad nga lang niya. For what purpose? Para tubusin tayo. Ano raw ang purpose? At naging katulad ng isang alipin. Biro mo, no, itong Diyos na to na, na kapantay ang Diyos, nagsakatawang tao. Oh. Ay pinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, si Kristo ay maging. Pag sinabing maging, ano yung ibig sabihin ng grammar na yan? Become. Ibig sabihin, hindi siya original na ganto pero naging ganto siya. Ano raw siya ng maging tao? Pag sinabing maging tao, nakakita na ba kayo ng tao, naging tao? Ba't naging tao ka kagad? Tao ka pala. Oh, ano yun? Paano magsasakatawang tao ang tao kung tao nga siya? Di niloloko mo lang sarili mo. Oh. Ibig sabihin, meron siyang original na pinanggalingan nang siya'y maging tao. Ano siya dati? Tunay na Diyos na nagkatawang tao. Nagpakumbaba lang siya, sabi niya, at naging masunurin hanggang kamatayan. Okay, so ito ay yung tinapos na gawa ni Kristo. Kailangan niya kasing magsakatawang tao para bigay niyang kanyang buhay sa atin, yung dugo niya. Kapag yun ay nabubusa ko sa Kalbaryo, yun ang magsisilbing bagong tipan ng Diyos, bagong tipan ng Diyos para iligtas tayo. Yun ang totoong gospel. Tsaka ito pa, no? Anong connect ng Romans 16:16? Diyos ko, Lord, ano to? Tingnan nyo, no? Ang problema kasi sa mga ibang religion, Elisoriano, Iglesia ni Cristo, kahit ibang mga born again, laging ang ano nila dampot-dampot verse. Nabanggit lang na Iglesia ni Cristo dito, sila na daw yun. Sabi rito, no, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo ng banal na halik at binabati ko kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Ano ngayon? Nasaan ang salvation dito? Ano content ng verse na to? Sinabi lang magbatian kayo ng bilang ng banal na halik. Itong banal na halik na to, ito'y kultura ng mga Hudyo. Mas binabati ko kayo lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Totoo may sinasabing Iglesia ni Cristo, ang tanong, hindi sila ba yun? Si Cristo nga tao sa kanila eh. Paano mo sasabihin na siya Iglesia? Tsaka ito pa ang problema sa kanila. Pare-pareho sila ng Roman Catholic, ni Elisoriano, tsaka ng Iglesia ni Cristo na ang pagpasok sa Iglesia ang kaligtasan. Paano nangyari yun? Kasi ibig sabihin, by religion ang kanilang kaligtasan. Basahin natin yung pinagmamalaki nilang verse dyan, ano? Sabi kasi nila dito, ito yun eh. Wait lamang po Ito yung verse nila no? Nung si Kristo at si Pedro ay nag-usap, tinanong niya kasi sa mga alagad niya, sino ako? Magsasabi ng mga alagad niya, magsasabi na kayo ay si Elijah, magsasabi na kayo ay si ganto. Diba? Ngayon, sa inyo naman, sino ako? Ang sumagot si Pedro. Sumagot sila, ang sabi po ng ilan na kayo si John the Baptist, ang sabi naman ng iba na kayo si Elias, si Jeremias, at sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit sa inyo, sino ako? Sabi ni Pedro, sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Tingnan nyo ano ang connect ng Iglesia ni Cristo dito? No? Wait lamang po. Ano ang connect dito? No? Sabi dito, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Pag sinabing Pedro, sa Greek niyan, ikaw ay bato. Or Petros, bato. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang pagbawal mo sa lupa ay pagbawal sa langit, pinintol sa lupa. Wherein ito ay prophecy kay Pedro, nung sa Acts, na siya ang naging susi between
Jews and Gentile para ipangaral ang mabuting balita. Oh. Hindi to literal. Yung mga Katoliko naman, ginawang literal. Si Pedro daw, may susi, may manok pa. Jesus. Iba interpretasyon nila. Pagpasok ka raw ng langit, meron daw sasalubong sa'yo, no? Yung matanda na may hawak na na manok. Ginawa na lang literal. Marami mga religion, sablay talaga. Palibhasa, walang banal na spirito sa kanila, hindi pa sila born again eh. Kung ano-ano mga sinagsasabi nila. Sinasabi lang dito, susi ng kaharian ng langit. Ibig sabihin dito, metaphor lang po ito eh. Meron bang susi ang kaharian ng langit? May susi? Tandaan nyo, kapag ang Bible nagsasabi na isang metaphor at imposibleng mangyari sa katotohanan, metaphor po yun. Ginawa nilang literal. May manok pa. Diyos ko Lord. Tapos ayon pala sa pag-aaral, ang mga pagano pala may ganun din. Si Janus. Yung Diyos ang Janus na kaya nga doon kinuha yung word na January, yung Janu. Na yun pala, dalawa ang mukha ng santo na yon, isang old Nimrod at new Nimrod. Tapos may hawak na susi at may manok din. Doon pala kinuha ng Katoliko yun. Saka natin pag-uusapan yan mga kapatid. Okay. Alapin natin kung dito yung kaligtasan at may higpit niyang inutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ay Kristo. Nasaan ang kaligtasan dito? May nabanggit lang na May nabanggit lang na iglesia, kayo na. Tandaan niyo mga kapatid, ang tunay na iglesia ni Kristo, ang totoo niyan, technically talaga tayo yun. Masasaktan kayo Hindi religion ng iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo ay mananampalataya kay Kristo. Kaya kung sino mang iglesia ni Kristo rito, tayo po yun. Tayo yun. Hindi to grab credit, totoo naman. Pag sinabi kasi iglesia ni Kristo, mananampalataya ni Kristo. Ang tanong, mananampalataya ba kayo? Kung mananampalataya kayo ni Kristo, kasama kayo sa iglesia ni Kristo. Pero yung iglesia ni Kristo nung sinasabi ni Manalo, religion Naiambag lang noong 1914 ni Felix Manalo. Na itong Felix Manalo na to, nagkulong lang sa kwarto. Nakabuo na ng doktrina. Kung tatanungin nyo ang tunay na iglesia ni Kristo, talagang tayo yun mga kapatid, yung mananampalataya kay Kristo. Totoong nanampalataya kay Kristo, kasama yun. Ito, mind-blowing to mga kapatid. Ang totoong iglesia ni Kristo, tayo. Mananampalataya kay Kristo. Yun, iglesia Hindi yung iglesia ni Kristo ng Pilipinas. Diyos ko. Porque nabanggit ang iglesia, sila na daw yun. At saka pangatlo, anong kaligtasan dito? Sinabi lang niya, itatayo niya ang kanyang iglesia. Wala na Wala na. Babasahin mo ba yung context? May sinabi bang salvation? Wala. Bakit? Not rightly dividing the scripture, not reading the whole context, not properly use of hermeneutics. Yun ang problema. Basahin nyo to, wala may sinabi bang kaligtasan dyan? Wala naman Nagkukwentuhan lang sila Katunayan nga, ang sabi nga dito ni Jesus Christ, mahigpit niyang inuutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Yun ang issue, yun ang istorya dito Nasaan ang kaligtasan dyan? Sinabi lang ni Kristo, tatayo niya ang kanyang church, yung kanyang mananampalataya, at ang daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay. Totoo naman, di ba? Tayo'y naligtas. Kaya yung daigdig ng mga patay, hindi tayo mapupunta doon. Jesus. Sige, sa tingin ko kapatid, nasagot ko po yung tanong mo kapatid, kung ilang masasagot ko ron, kung meron pa ako kayong tanong. Yeah, okay po yung sagot niyo at ako'y naniniwala doon sa mga inyong na-explain sa kagaya nga po ng sinabi ko. Alam ko naman para sa akin, hindi naman talaga tayo maliligtas ng religion kasi ang religion actually
sila pa yung nagbibigay ng kasalanan o gumawa ng kasalanan ang membro nila pagka hindi nasunod yung mga pinag-uutos nila ng mga pinadampot nilang verse na kailangan lumago ka, ganyan. Kasi ganun sila eh. Ang kaibahan po sa inyo at sa kanila, kayo po ay kinukuha nyo talaga dun sa original na teksto na sa Greek at kung paano nyo ina-explain. Sa kanila po kasi wala po silang ganun. So basta nagbabasa lang po sila at makikinig ka lang at hindi ka po pwede magsalita or mag-raise ng hand mo para itanungin mo. Kasi sa kanila naka-ready na po lahat yung kanilang teksto. So para sa kanila kasi solemn daw yun eh. Pero like I said, kagaya nga, marami din kasi ako mga friends na taga-INC. I'm a member ng INC, pero hindi na kasi ako active sa kanila. Ayoko na eh. Kasi ang rules kasi nila is like, kailangan magsamba ka ng twice a week. It's para sa akin, hindi normal para sa akin. Kakaiba eh. Tsaka, siyempre, wala naman masama magbigay sa buloy. It's normal, nasa puso mo naman yung kung magkano gusto mong ibigay. Pero like I said, ikaw ba ang religion na itatayo mo? Meron kang hospital, meron kang school, sumasali ka pa sa mga nakikisawsaw ka pa sa politics, maliligtas ka ba sa ganung mga religion na yan? Nakikisawsaw sa lahat, tapos business lang, money talk. Di ba po? Saka makakita si Cristo po ba nung bumaba sa mundo, meron po ba siyang tinatag na ospital? Meron ba siyang tinatag na eskwelahan? Sumali ba siya sa politiko? Di ba? Hindi po. Ang kanyang preach is libre. Wala siyang hininging kapalit. Di ba? Etong mga religion na to, maraming nakuha sa mga membro at nauto. So ngayon, pagka sila lumapit, kukonting halaga lang ang kayang ibigay na tulong sa kanila. Bilyong-bilyong yung mga ginagastos nila, lalo na yung arena. Saan po ba galing yun? Di sa tao, di sa member din nila, di ba po? Yan lang po yung mga against ko sa mga ganyang religion. Gumagawa sila ng kanilang religion, para sa akin talaga it's kulto eh. Tapos yung mga iba rin na sa YouTuber na napapanood ko, lalo na si Blessed Reader. Isa pa yan, kung magbasa ng lahat binabatikos niya eh. Lahat binabatikos niya. So, hindi rin maganda na, isang sundin bilang leader sa, pagsasalita tungkol sa Diyos kasi nga, iba yung mga ginagawa din niya para sa akin. Pag may nag-comment, papatulan niya na ganito, hindi niya ine-explain. Tsaka wala din siyang kagaya ninyo na yung ine-explain ng todo, tinatranslate sa Greek words, kung anong ibig sabihin nito. So talagang para sa akin talaga, ito po yung tunay na religion para sa akin. Ito yung Bride of Christ. At least marami ako natutunan at hindi lang kayo nagbabasa ng mga verse, talagang tinatranslate nyo doon sa original na teksto para maunawaan namin lahat. Yan naman po talaga ang kailangan ng tao sa mundo, yung maintindihan po talaga. Hindi lang yung nagbabasa ka lang kung ano yung gusto mo lang damputin, yun na. Pero hindi mo naman kayang explain kung anong ibig sabihin. Kasi ang Bible po talaga napakalalim po at napakahirap unawain. Kailangan po talaga merong isang taong inatas dyan ng Diyos na talagang kaya niya ipaliwanag sa lahat ng tao. So, yun po. Para sa akin, kulto talaga ang religion. Any kind of religion po. It's kulto. Salamat po. Salamat po sa... Ang mapapayo ko lang, kapatid, patuloy lang po kayo ng pag-aaral dito sa channel namin. Mag-obserba pa ho kayo. Obserbahan nyo ho kami. Yung mga... Basta in the way I teach also, everything observe po. At saka kung ano yung talagang tinuturo ho dito, kung ano yung... Basta sa amin, isang bagay lang ang ginagawa namin ito. Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Gusto na namin ipahayag yung totoo, na totoong gospel na sa ating mga hentil na ikinubli ng religion. Basta sa akin, kapatid, ang may papayo ko lang,
patuloy niyo lang po pag-aralan po yung kung ano meron dito. Observe Yeah, lang po kayo. Atin lang po kayo ng Bible study kung may time kayo. Wala lagi naman. po nakikinig po. Sorry po kung na-interrupt ko. Lagi po talaga ako nakikinig kahit minsan hindi ako nakakapasok sa inyong online service na live, pero after that, so nakikinig ako. Alam ko naman pinopost naman yung YouTube eh. So yun nga, hindi nga lang ako talaga makapag-comment or anything na ako makapag-raise ng email ko. Ngayon finally at least naka-enter ako dito at nabigyan ng chance na masabi ko yung mga katanungan ko sa inyo, at salamat naman po at nasagot niyo po din ng maayos, at yung kagaya po na sinasabi ko, marami talaga naloloko ang religion. Kung mabubulag ka, dadayain ka talaga nila. So like I said, iba talaga, it's still based on Old Testament eh. Kaya lalo lahat ng tao nagkakasala because of that yun na ginagamit nila. Hindi ko sila narinig na nagtuturo ng, iba nagtuturo ng full grace, pero dapat nandun na tayo sa bagong tipan, wala na tayo dun sa old day. Kasi hindi naman na talaga tayo yun eh. Hindi talaga tayo Hudyo. So bakit natin susundin yung batas na yun? Tsaka yung batas, nabura na ni Kristo eh. Nabayaran na eh. Diba? So, dapat doon lang talaga tayong lahat maniwala sa kanya lang at wala nang iba pa. Salamat po. Salamat po, kapatid. Pag may time pa next week, kapatid, kung lolobin ng Diyos, no? Pag may tanong ka lang, sige, tawagin uli kita kung may mga tanong po kayo. Pero sa ngayon po ay talagang medyo short na tayo ng oras. Pwede nyo naman po kung i-PM sa ating page kung may mga tanong kayo. Sumasagot naman po ako sa mga to. Minsan nagbo-voice record ako kung may mga kakilala ako dito, kung yung mga member hindi naman member, mga follower dito. Pag sumasagot ako, minsan voice message. Kasi sorry po, shoutout ko lang po si Brother Emmy din. Okay din po si Brother Emmy. Okay po, okay. Okay din po sa talagang, you're the same po kayo na magturo. So talagang ay salute po. Naniniwala po ako sa mga turo ito. Yun po. Sige po, salamat po. Yun po. Maraming salamat po. Welcome po rito sa The Bride of Christ TV. Just observe lang po. Okay lang. Basta nandito lang po kami para sa inyo. Salamat po. Thank you po. Okay, salamat po. Okay, so 10:30 eksakto. Tapos na tayo. Mga kapatid, ipagpaumanhin po ninyo kung medyo naiba yung oras ng natin. Hindi normal. Alam ko na dapat 10 o'clock pa lang tapos na tayo. Na-late na kasi ako. Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, nagkaroon ng adjustment dito sa aking bahay. Naglikas kami kasi natakot kami sa bagyo. Hindi naman, kasi nga yung lugar namin binabaha talaga yun. Halos below sea level yung aming lugar. So kailangan namin iakyat ang mga gamit sa taas at umalis kami roon. Kaya nag-hotel muna kami ngayon. Pero okay naman kami dito. Mas safe dito. Basta mga kapatid, stay safe lang po. Ingatan po natin ating mga sarili natin. Tandaan po, dininig na po ng Diyos sa mga panalangin natin. At isang bagay lang ang masasabi ko mga kapatid, tayo pinagpalat, pinaboran ng Diyos. Lagi po natin sasabihin niya na tayo naligtas, tayo pinatawad, ginawang banal, pinagpalat, pinaboran at pinagaling sa lahat ng ating mga sakit karamdaman. Yan po yung sumpa na ginawa ni Kristo sa krusang Kalbaryo. Kaya i-claim po natin po yan araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat. Thank you po. Thank you po sa lahat. Bye. Hanggang kasusunod. Stay safe po, Pastor. Keep safe. Mag-ingat po. Ay, maraming salamat po. Mga kapatid, mahal na mahal ko po kayong lahat. Pamilya po ang turing ko sa inyo. Hindi po membro. Iba kasi ang turing ng pastor. Pag pastor ang turing membro, pwedeng umalis yan, pwedeng kamanggo. Pero sa pamilya, wala akong nagre-resign. Kaya pamilya po ang turing ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.
Kung di nyo man ako makakita in person, sa Rapture lang tayo magkita mga kapatid. Doon lang tayo alam nyo na, lang tayo mag-party-party. Sa ngayon, close muna tayo. See you next week. Salamat po.